Ayan, kapiling na po natin ngayong umaga si Jason Laher, ang ating binatang hindi na malabo ang mata. Happy healing morning, Jason. Good morning po, Doktora. Nakikita mo na ako? Opo. Malinaw na ang mata. At kasama niya ang kanyang very supportive na papa, si Mang Nelson. Happy healing morning, Mang Nelson. Happy healing morning po, Doc. Ang balita ko, ikaw ang nagbitbit kay Jason sa Healing Galing. Opo. Totoo po ba yun? Opo. Pero ang sabi ninyo, matagal na hindi dumadaing si Jason. Wala namang nagrereklamo pa, hindi ko mabasa to. Hindi siya nagaganon. Hindi po, hindi. Paano niyo po nalaman na malabo na pala ang mata ni Jason? Yung mama niya, nakita siya na nagbabasa. Sabi sa akin, naku, yung anak mo nakita ko, nakasubsob na yung Paano, kunyari, ito yung binabasa pa, paano ang pagkasubsob niya? Nakaganon na dun sa lamesa. Sabi ganon. Okay. Tapos, bakit? Sabi ko, tanungin mo, anong problema? Eh, malabo na pala daw ang mata niya noon pa. Hindi na makabasa ng normal na Opo, ganyan. totoo po yun. Hindi lang nagsasabi kasi alam na marami kang pinag-aaral, tapos natatakot na magpapabigat pa siya sa atin. Ganun ba yun, Jason? Opo. Simula baka maliit ka, ramdam mo na yung paglabo ng mata? Ano pa lang po, medyo malabo po siya. Kaso, Anong edad mo kaya yun na napansin mong nahirapan ka magbasa? mga 7 taon po yata ako po. 7 years old. Opo. Tapos ilang edad na ninyo napansin na nakasubsob na siya sa pagbabasa? Ito lang po, Dok, itong 2016. Ito lang taon na to? Opo. Ibig sabihin, Mang Nelson, hindi na pala nakakabasa yung anak ninyo kung hindi pa napansin ni Mrs. Hindi nyo pa malalaman na hindi na pala nakakakita ng maayos ang anak ninyo. Opo, Dok. At saka sabi mo, minsan parang suplado pala. Paano mo nasabi suplado ang anak mo? Eh nga po, wag nagmumotor ako sa Road 1, kasalubong ko siya. Hindi man lang ako tignan. Kitang-kita mo na siya, tikit na Kung kayo. hindi ko pa siya tawagin, Dok, anak, saan ka punta? Hindi pa ako papansinin eh. Sabi ko nga sa asawa ko, ano ba yung anak mo? Parang hindi na ako ginanarespeto yan. Parang kinahiya ako. Ito ay noong hindi nyo pa alam na Opo. malabo pala. ang Opo, mata hindi ko niya. pa po alam yun. Ayun. So, nitong finally, makalipas ang maraming taon, itong 2016 na nalaman nyo na kaya pala isnabero, kahit kasalubong nyo na, hindi pala kayo nakikita ng anak nyo. Naiyak nga ako Dok, nung nalaman ko kasi inano ko yung anak ko na ganun. Bakit hindi ka nagsabi ka agad kay papa at kay mama na sobrang labo na pala ng mata mo, Jason? Kasi po, iniisip ko po na ayoko pong maging pahirap. Kaya tiniis ko na pong lahat. Kasi maraming ibang problema si papa at si mama. Opo. Pero alam mo ba na mali yun? Sa mga nanonood po sa atin ng mga anak, no? Kaya po nandyan ang mga magulang para suportahan ang pangangailangan ninyo. Huwag niyo pong gagayahin si Jason na lumubha na po ang kondisyon ng mata dahil hindi nagsabi sa magulang. Ano man ang rason, anak, no? Kailangan sasabihin sa magulang at gagawa nila ng paraan yan. Ngayon, nung finally, nalaman nyo na po, Mang Nelson, na kailangang asikasuhin ang problema sa mata ni Jason. Dapat dinala nyo po sa doktor. Eh, antimano po yun, Dok. Ikalawang araw nung malaman ko, dinala namin po siya dun sa optical clinic. Antimano naman, binigyan siya, tinignan yung mata niya, tapos ang sabi, ito ang grado ng mata mo, ng mata ng anak Ano niyo. na daw ang grado? 700 by 550. 700 sa kaliwang mata, 550 sa may kanan. 550 sa kanan. Uy, Opo. mataas na. Tapos ang halaga, 3,000 Halaga ng... nung salamin. Opo. Eh, siyempre po, no choice. Kasi mahal namin yung anak ko. Eh, sige na. Ngayon, siyempre, iniisip ko po na magpupulis siya. Sabi ko, hindi po pwede yung ganito kasi bawal sa pulis yung malabo ang mata. Oo nga naman. Ano kaya ang maganda? Tapos, naawa ko sa kanya pag nakita ko siya, alam mo yung pangarap niya. Pero tumalab po ba yung salamin? Nag-improve ba ang mata ni Jason? Nung may salamin ka na, kumusta naman yung paningin mo? Ayos naman po. Malinaw po na malinaw. Nababasa ko po lahat ng letra. Napabasa mo na. Pero, pag wala kang salamin, Napakalabo po. so, ibig sabihin, hindi ka naman gumaling. Pero, sinuportahan ka nung salamin. Di ba? So, naisip ni Papa, kailangan gumaling ang mata. Opo. Na kahit walang salamin. Opo, yun. Alright. Yun ang ano ko. Tuwing gabi pa lang, ano kayang gagawin ko para gusto ko bumalik yung anak ko sa yung mata niya na walang sagabal eh. Opo. Ngayon, nag-ano po ako, nanonood ako ng mga TV, nagtatanong-tanong ako. May napagtanungan pa nga ako na endorse siya sa akin ng isang clinic nga na, no? Pero hindi ko muna inintindi yun. Aha. Tapos,
nagtanong-tanong ako. Tapos sabay yung nanood ako ng TV, nasumpungan ko yung may nagpatotoo po sa inyo. Nanood ka dito mismo sa Hiling Galing sa TV5. yung programa nyo sa TV. Pero kilala ko na po kayo nung araw pa kasi dati ko sa radyo kayo, nagbabalita kayo sa radyo. Sa radyo pa. Sabi ko, naku anak, takbo ka raw sa kanya. Anak, eto na. Ano yung episode ng Hiling Galing nung nanonood kayo? Yung matanda po na galing pa sa Amerika na dating bumaba sa hagdan. Yung umaalon-alon ng paningin. umaalon-alon. Na magugulag pag hindi siya naoperahan. Opo, yun. Macular degeneration Opo. episode. Yung sabi niya na, hindi ako papayag na magpa-opera. Gusto ko, hahanapin ko yung gagaling talaga yung ano ko nasa normal na galingan, sabi niya. Tapos sabi ko, takbo ka sa anak. Ito na ngayon ang pagkakataon natin. Pupunta tayo dun sa Hiling Galing. Kasi nakita ko na, pag gagaling ka rito anak, maniwala ka sa akin. At saka kilala ko to, hindi tayo manluloko si Ma'am Edel Calvar ito, nung kupang araw nakikilala to sa mga radyo. Okay. So nagpunta kayo sa main office ng Hiling Galing at ang ating naturopathic practitioner na si Gigi. Opo. Pero hindi pa po yun, Ma'am Doc, hindi pa po yun. Ay, hindi pa. Opo. Bago kami pumunta po doon sa inyo, dumaan po muna ako doon sa clinic doon sa may Nubaliz mismo sa may bayan. Okay. Nagtanong din ako, kasi may nag-endorse nga sa akin ng gano'n. Sabi, Doc, ano ito may anak ako, malabo ang mata. Ang salamin, ganito ang grado, 700 by 550. Ang sagot kagad sa akin, sige, dali mo rito, basta maghanda ka ng 30,000. 30,000 para saan daw po yun? Para raw po opera ng mata niya. Oo, Pero hindi ko pa po siya kasama. Hindi ko pa po siya kasama. hindi pa siya na-check up nito? Hindi pa, opo. Ang sabi, magdala ka ng 30,000. Maghanda daw ako ng 30,000. Operahan, hindi pa na-check up. Opo, ang sinabi ko lang sa kanya, yung Nagpapadali si doktor, ano? Opo. Tapos sabi ko gano'n ako, wala tayong 30,000. Mawali ka na. Tuloy na talaga tayo dun sa Hiling Galing. Kasi yung pera namin po nung time na yon, 2,000 lang. 2,100 Okay, ang pera namin. exact. Oo. Yun nga po, nagpunta na kami. Nakapila na kami dun sa, ako lagi naunguna Kasi mahinang, Mahina ang loob ng bata. di ba anak, halika. Tapos, ayun nga, nakausap na namin si Ma'am Gigi, yung... Sa main office na naturopathic practitioner natin. Tinignan yung ano niya, yung... Sinagapandila. Opo. Okay. Tapos lahat Tang analysis po yun, no? Tapos sinabi niya na, tama naman yung mga sinabi niya na itong anak niyo, madalas to nalilipasan ng gutom. Totoo nga, Jason. Kasi, tapos pag nalipasan ng gutom, kumakain siya ng marami. Totoo yun, ma'am Overeating naman. Opo, kasi, malipasan ng gutom. lalo na nung pupasok siya sa PCR, umalis siya ng before 5 a.m., kakain ng marami. Tapos babalik siya ng past 2 p.m., kakain ulit ng marami. Oo. Kaya totoo yun. Kaya naniwala ako. Doon pala ako naniwala na ako. Yung po ang pinagmumulan ng diabetes. So, na-find out ni Gigi na may diabetes. Opo. Sabi niya, hindi yung literal na diabetes na nakakabulok na ano. Yun nasabi, yun ang natatandaan ko. Napunta po sa mata. Opo. Oo. So, naniwala kayo kaagad doon. Opo, naniwala ako. Alright. Sabi ko, ma'am, magkano po bang gagastos namin sa gamot? Eto, binigyan po ako ng halagang 3,000 po na babayaran ko. Ngayon, umatras muna ako. Sabi, Kulang yung dala mo. Anak, halika. Anak, ano to kulang yung pera natin. Mangungutang muna ako, ha? Dito ka. Tinawag kami ni Ma'am Gigi. Sir, halika. Kung magkano lang po yung pera yung dala, pagkakasya natin. Ayun. Pinagkasya na lang. Pinagkasya po. Andyan, dala po namin yung resibo. 1,750 lang po ang pinabayaran gastos niya. nyo. Okay. So, may sukli pa. May sukli pa po, pamasay, papuntang Bulacan. Okay. At yung Hiling Galing eye drops ang is ipinayo ni Gigi para sa mata. Opo. No? Ni Jason. Nung unang patak mo ba ng Hiling Galing eye drops sa mata, may mahapdi ka bang naramdaman? Opo. Ayun. Sobrang hapdi? Opo. Para po siyang nagsiswimming po sa mata ko nag-dive. Parang nagdadive sa mata niya, yung Opo. explanation. So parang medyo sumasaksak ng konti. Opo. Diba? Parang sinasaksak ng konti. Pero nakapitong bote ka ng Hiling Galing eye drops. Doon sa pinakahuling bote na pagpatak mo, kumusta na? May masakit pa ba habang pinapatak mo yung eye drops? Siguro po, lumipas po yung